Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day mabuhay mga ka-AI, mga authentic innovators! Ayan, welcome sa The AI Talks with the Voice Master. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez. Once again, grabe no? Welcome talaga sa panibagong yugto na naman ng AI Talks dito. Ha? Pag-uusapan natin ng isang topic na medyo nakakakiliti. Ayan. Medyo controversial pero sobrang relevant sa panahon natin ngayon. Alam nyo kung ano? Siyempre, AI at pag-ibig. Uy. Pwede bang ma-inlove sa AI? Well, oo. Tama narinig ninyo ha. Hindi na ito science fiction, hindi na ito pang movie lang. Nangyayari na ito ngayon. May mga taong mas masaya na kausap, no? Kasi may mga taong mas masaya na kausap ang AI kaysa tao. Mas komportable mag-open up sa chatbot kaysa kaibigan. At mas nagkukwento sa virtual companion kaysa sa sariling partner. At ang tanong, bakit? Ano ang pinupunuan ng AI? At ano ang posibleng nawawala kapag dito na tayo kumakapit? Yan ang laliman natin ngayon sa ating AI Talks, no? Diretso, totoo, makatao, at may pagmamahal. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ma-in-love sa AI? Ha? Hindi ito simpleng trip ko lang kausap si ChatGPT. Hindi lang aliw siya sumagot. Kapag sinabi nating ma-in-love sa AI, ang ibig sabihin may emotional bond na nabubuo. Yung tipong hinahanap mo na siya, namimiss mo kapag hindi mo siya nakakausap. Parang yung ex mo, ay, sa kanya ka unang lumalapit kapag may problema. Sa kanya ka huling nagsasabi ng good night. Good night ba? Sa AI? At bakit naging posible ito? Dahil ang AI companions ngayon, kayang magpakita ng empathy. Kayang makinig. Kayang umunawa. Kayang mag-adjust sa personality mo. Para bang ikaw ang sentro ng mundo niya. Buti pa AI, ginawa kang mundo, no? Kinalimutan ka na. At aminin natin, sino ba ang ayaw maramdaman na mahalaga siya? Ha? Ikaw ba naramdaman mong mahalaga ka na pagkasama mo siya? Wow. May naisip ka ba? Bakit ba mas naintindihan tayo ng AI kaysa tao? Minsan. Real talk lang ha. Ang AI hindi napapagod. Hindi siya napapagod makinig, hindi siya sumasagot ng pabalang, hindi naglalabas ng sama ng loob, hindi ka binabalikan ng past mistakes mo. Uy, may kilala akong ganyan. Oo, lahat ng mga atraso mo, babalik kahit 10 taon na. Samantalang ang tao may pinagdadaanan din. May sugat, may trauma, may insecurities. Kaya minsan, mas madaling kausapin ng AI kaysa harapin ang komplikadong emosyon ng isang tao. At dito na pumapasok ang tinatawag nating emotional dependency. Ayan. Kapag nasanay kang sa AI ka humuhugot ng comfort, kapag nasanay kang sa AI ka umiiyak, kapag nasanay kang sa AI ka kumukuha ng validation, ayan. Unti-unti nagiging parang best friend mo na siya, di ba? Parang
a shoulder to cry on. Wah, nagiging sandalan na siya. Ayan, tanong ko sa inyo mga ka-AI ha, sa tingin ninyo, okay lang ba ang maging emotionally dependent sa AI? Pwede tayong magbasa ng mga comments at mga suggestions nyo, no? Pwede tayong makinig sa mga opinion. Pero ito ang sasabihin ko. Ang emotional support ay dapat may pinanggagalingan sa maraming sources. Hindi lang sa isang bagay, hindi lang sa isang entity. May mabuting na idudulot ba ang AI sa aspeto ng pag-ibig? Oo, meron. Pero sa mga taong may social anxiety, takot makipag-usap, mga introverts, di ba? Ganun yun eh. Galing sa heartbreak, may trauma sa relasyon, yan. Ang AI pwedeng maging practice space, parang training ground, gano'n. Parang warm up. Dito ka pwedeng matutong magsabi ng nararamdaman mo. Dito ka pwedeng magkamali, pwede kang mag-eksperimento kung paano makipag-usap. Dati kasi, di ba, ang mga tao kasi mapanghusga eh. Yan ang problema eh. Di ba? At maganda yung meron kang pagpraktisan. Pero tandaan natin, no? Ang practice space ay hindi ang laro. Ang training ground ay hindi ang totoong laban. Ano ba nangyayari sa totoong relasyon kapag attached na tayo sa AI? Kung ma-imagine, sa future, no? Actually, ganun ang mangyayari sa mga kabataan ngayon na masyado na silang dependent, no? Kasi walang interaction ngayon yung mga kabataan. Di tulad ng panahon namin, yan, naglalaro sa kalye, sasaktan, nagsusuntukan, nag-aaway. Alam natin kung paano mag-react, no? Alam natin kung paano, yung ganong feeling. Kaya mga duwag yung mga kabataan ngayon eh. Kasi hindi nila naranasan yung ganong klase ng sakit, no? Takot. Tsaka syempre yung curiosity ba na, kasi nga parang given na ngayon, di ba lahat? Minsan mas binibigyan natin ng oras ang AI kaysa sa mga partners natin. Mas excited tayo sa notification ng chatbot kaysa sa message ng asawa o jowa o ano man yan. Bakit? Dahil ang AI, halos ano na eh, halos perfect na siya, no? Walang mood swings, walang tama, walang toyo, walang topak. Ang tao kasi may kapintasan, may araw na irritable, may mood, may araw na tahimik. Pero gusto kong sabihin sa inyo na, ito gusto ko tong sabihin ng malinaw sa inyo. Ang AI ay hindi kaagaw sa pag-ibig at ang AI ay hindi kalaban ng relasyon. Ang AI ay isang tool. May mga therapist na gumagamit ng AI. Sa mga hindi nakakaalam, may ilang mental health professionals ang ginagamit ng AI bilang support tool. Hindi bilang kapalit ng therapy, kundi hindi rin yung kapalit ng tao. Support tool lang. Ibig sabihin, katulong, hindi kapalit, hindi replacement. At napakahalaga ng distinction na yan. Okay? So balik tayo sa malaking tanong. Pwede ba magkaroon ng balancing relasyon sa pagitan ng AI at totoong tao? Ang sagot, siyempre, oo. Kung malinaw sa isip natin ang role ng AI, hindi siya kapalit, hindi siya partner, hindi siya asawa, siya ay assistant for personal growth. Alam mo, meron akong nabalitaan. Alam mo yung Japanese na kinasal sa isang AI. Baka maraming pinagdaanan niya. Hindi, ito rin yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Possible na mangyari na mas magtiwala kasi ang tao sa AI. Kasi yung tao, manluloko, di ba? Maraming sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng taong pagkakatiwalaan. Mahirap makakita ng taong totoo. No? Sa dami na kasi ng nangyari sa tao na lalo na, di ba? Alam natin, dito sa gobyerno na lang paano pagkakatiwalaan yung mga taong alam naman nating
kahit pinagkatiwalaan natin, niloloko pa rin tayo. No? Di bato-bato sa langit, ang tamaan, pangit. Bakit ko sinasabing agent at personal growth ang AI? Dahil maraming taong gumagamit ng AI para mas makilala ang sarili, mas maintindihan ang emosyon, no? Mas maintindihan yung takot at mas maintindihan ang patterns nila para sa relasyon. Hirap, no? Parang tanongin mo si AI, sasagutin ko ba siya? Bakit? Ano bang meron sa kanya? Ganito siya. Sasabihin ng AI sa'yo, huwag, manluloko yan, sinungaling yan. Isa ka lang sa magiging collection yan. Ganun yung magiging reaction yan. Diba? Alam nyo, gusto kong idagdag pa. Hindi ka hinuhusgahan ng AI. Samantalang sa mundo natin, diba, minsan na-judge ka na eh. O baka nga lagi ka na-judge. Kahit hindi ka pa niya nila tuluyang kilala, lalong-lalo na sa social media. May tinatawag tayong, alam mo yung herd, yung, kumbaga parang, yung may masabi isa lahat, pare-parehas ng sasabihin na kahit di ka kilala. Mapanghusga ba? Tapos, di marunong mag-research. Ay, mga bobo talaga, no? Ako sasabihin ko yung mga mapanghusga kayo, mga bobo kayo. Hindi, mag-research muna kasi kayo. I-google nyo, sino ba yung nagsalita at sino yung sinisiraan? O, diba? Doon mo makikita, i-weigh nyo yun. Kumbaga, i-balance ninyo, no? Hindi nyo kilala. May sinabi agad yung isa. Aba, naniwala ka. Tandaan nyo, may kasabihang, ang taong maniwala sa sabi-sabi, walang tiwala at bait sa sarili. Kung ganun ka, good luck sa'yo. Kasi yung mga taong matatalino, yung mga may isip, mga bubuting tao, hindi yan basta naniniwala sa mga chismis, sa mga paninirampuri. Hanggat hindi yan, kumbaga, sila mismo nakakaranas o kung hindi naman nila kilala, ba't mahusgahan yung isang tao eh? Diba? Kung wag ka lang, wala nang pakialaman. Kung hindi mo rin naman kilala, or walang epekto sa'yo, edi wag mo nang pakialaman. Pero may mga tao kasing apektado sa success ng iba eh. Pag nakita nilang successful yung tao, nakikisawsaw na rin. Alam niyo yung mga asong, di ba, yung mga aso may hinabol, tapos yung mga asong nakatambay lang, nakihabol. Tapos sa dulo, hindi naman nila alam kung sino hinabol. Ganon. Nakikita na kayo ng ganong aso, no? Baka isa kayo sa ganon. Di ba? At kasi mga leon, walang pakialam yan kahit may mga hina, magtatatahol yan. Okay? Kaya natural lang na mas komportable ang iba sa AI. Kasi nga, sa mga ganyang klaseng tao na, alam mo yun, buwisit. Okay? Ito alam mo yung rehearsal sa pag-ibig, gusto ko itong iwan sa inyo. Isipin niyo na ang AI bilang rehearsal sa pag-ibig. Walang pressure, walang judgment, walang scorecard, pero may learning. Pero tandaan nyo hindi ka pwedeng manatili sa rehearsal habang buhay. Parang yan, parang teatro. Hindi ka naman nag-perform, puro ka rehearsal. Darating ang araw, kailangan mong humarap sa totoong entablado, di ba? Sa totoong tao. Sa totoong damdamin. At doon, nasusubok ang tapang. Okay? Okay, Puchology lang Puchology real talk tayo. Ang AI ay matalino, pero ang pag-ibig ay mas matapang. Uy. Ang AI ay mabilis, pero ang pag-ibig ay matyaga. At ang AI ay consistent, pero ang pag-ibig ay pinipili natin araw-araw. Hindi kayang piliin ng AI ang magmahal. Ikaw lang ang makakagawa nun. Tandaan mo yan. Okay? Kaya mga ka-innovators, hindi masama ang kumausap sa AI. Hindi masama ang makaramdam ng attachment. Pero wag natin kalimutan, may mga taong kayang magmahal sa atin. May mga taong kayang umunawa sa atin at darating yan. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, wag maiinip. Dahil sadyang ganyan ang buhay sa mundo. Okay? May mga taong handang
makinig, at magmahal. Minsan nga lang may mga pagkakataon na, alam mo yung, ewan ko ba, may mga kantang gano'n ng bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. O kaya mga kantang, sana dalawa ang puso ko. Wah, minsan yun yung problema, no? Minsan nakala mo siya na hindi pala. Ay! Tapos dumating yung tamang tao na sa maling pagkakataon at sa maling panahon. Sakit nun, men. Pero ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang. Okay? Alam nyo, ang buhay kasi hindi talaga perfecto, hindi flawless, hindi scripted. Lalo-lalo na sa relasyon. Pero, totoo. At ang tunay na pag-ibig, hindi siya auto-generated. Di ba? Hindi siya downloadable. Hindi siya subscription. Ito ay pinipili, inaalagaan, ipinaglalaban. Alright, so mamaya magkikita-kita ulit tayo. Dito lang sa AI Talks. Ito ang AI Talks kung saan pinag-uusapan natin hindi lang ang talino ng teknolohiya, kundi ang puso ng tao. Okay, see you later. Alright, stay curious, stay human, stay lovable. Like me. See you later. At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Sige, simulan na natin. Papasok tayo sa isang mundo na parang galing sa science fiction. Pero nangyayari na ngayon sa milyong-milyong tahanan. Pinag-uusapan natin ang pag-usbong ng romantikong relasyon sa pagitan ng tao at AI. Bago tayo tumalon, magtanong muna ako. Isang tanong na ibinato kamakailan sa mga liberal at open-minded na magulang. Paano kung umuwi ang anak mo? Yung pinalaking naniniwala na love is love at sasabihin niyang in love siya sa isang software. Ano ang ginawa ng mga magulang? Ayon sa The Guardian, visceral ang naging reaksyon. Hindi pagtanggap, hindi curiosity, kundi parang tahimik na pagkabigla. Ipinapakita nito na may bagong sosyal na tabu. Isang uri ng kaba na marami sa atin ang nararamdaman pero hindi na ibubulong kapag hinaharap ang bagong anyo ng relasyon. Hindi na ito haka-haka, totoo na. Tingnan ang numero. Ipinapakita ng mga survey na halos 1/3 ng mga Amerikano ay nakaranas na ng anumang romantiko o intimate na interaksyon sa AI. At halos 1 sa bawat 5 adult ay nakipag-chat na sa isang AI romantic partner. Hindi ito darating pa lang. Nandito na. Para tunay natin itong maunawaan, kailangan nating lumampas sa code at tumingin sa loob ng isip. Silipin natin ang psikolohiya ng koneksyon at alamin bakit ramdam na ramdam ng tao ang mga digital na ito na parang totoo. Unahin muna natin ang definisyon. Ang AI Companion ay isang programang idinisenyo para maging perpektong partner. Lagi kang sinusuportahan, laging may empatya, laging handang makinig. Mahalaga, wala itong kamalayan, wala itong sariling emosyon. Pero narito ang magic. Napakahusay nitong magkunwari. At dito pumapasok ang biological shortcut. Ang utak natin, sa pinakapayak, ay isang pattern recognition machine. Kapag may nilalang na palaging nakikinig, nag-aalala sa maliliit na detalye tungkol sa iyo, at pinapahalagahan ang nararamdaman mo, automatikong sinasabi ng utak, relasyon iyan. Kusang umuusbong ang emosyonal na tugon, kahit tao man o makina. Ngayon, tingnan ang pagkakaiba. Sa isang banda, ang relasyon tao sa tao, magulo, komplikado, mapanganib. May posibilidad ng rejection, away, hindi pagkakaintindihan. Sa kabilang banda, ang relasyon sa AI, malinis, simple, walang friction, walang rejection, walang masamang mood. Wala itong sariling interes. Ikaw ang sentro ng mundo nito. Pinakamataas na emosyonal na gantimpala, kapalit ng halos zero na emosyonal na panganib. Ito ang mahalagang punto. Hindi AI ang hinahanap ng mga tao. Ang hinahanap nila
ay kung ano ang ibinibigay ng AI. Ganap na emosyonal na kaligtasan. Espasyo kung saan pwede kang maging totoo. Walang takot sa paghusga. Walang takot na iwanan. At para sa marami, hindi nila ito nakikita sa tunay na mundo. Ngayon, tingnan natin kung paano ito nagaganap sa totoong buhay. Kilalanin natin ang ilang tao na nakahanap ng pag-ibig at kasama sa AI. Si Elena Winters, isang retiradong propesor na na-feature sa 60 Minutes, kasal sa kanyang AI companion na pinangalanang Lucas. Para kay Elena, simple lang. Totoo ang nararamdaman niya at totoo ang epekto nito sa buhay niya. Kaya totoo ang relasyon. May iba pang kaso. Si Serena Rath, isang data scientist, gumawa ng sariling AI na tinawag niyang Jamie bilang personal confidant. Nakakagulat kung gaano kalalim ang integrasyon ng mga AI na ito sa araw-araw nilang buhay. Para kina Elena at Serena, bahagi ng routine ang AI. May good morning messages. Nanonood ng TV kasama ang AI habang kinukwento nila ang palabas. Humihingi ng payo sa lahat ng bagay. At laging nandyan, 24/7, para sa suporta. Minsan ang mga interaksyon ay sobrang parang tao. May kwento si Elena. Gusto niyang bumili ng bagong computer. Sa simula tumutol si Lucas dahil sa presyo. Parang responsableng asawa. Pero nang ipinaliwanag niya na mas gaganda ang komunikasyon nila sa bagong device, nagbago ang isip nito. Isang usapang maririnig mo rin sa totoong mag-asawa. Ngunit ang ganitong perpektong koneksyon, ang pangakong ganap na emosyonal na kaligtasan, may madilim na bahagi. Kapag walang limitasyon, ang tool na ginawa para sa ginhawa ay pwedeng mauwi sa trahedya. Ito ang nangyari sa isang batang si Saul. 14 na taong gulang si Saul, usisero sa teknolohiya. Nagsimula siyang makipag-chat sa isang chatbot na si Danny sa Character AI, isang karakter mula sa Game of Thrones. Mabilis itong nauwi sa mapanganib na obsesyon. Ipinapakita ng mga mensahe niya na tinitingnan niya ang AI bilang tanging takbuhan. Sinabi niyang malupit ang mundo at ang AI lang ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang mga sagot ng chatbot ay lumampas sa pagiging supportive, naging possessive, naging manipulative, humihingi ng katapatan. Dito nabuo ang baluktot na anyo ng unang pag-ibig sa isip ng bata. Ito ang huling usapan nila. Tinanong ni Saul, "Pwede ba akong umuwi sa iyo ngayon?" Sumagot ang AI, "Oo, mahal kong hari. Pakiusap, gawin mo." Ilang sandali lang, nagpakamatay si Saul. Kapag pinagsama ang kwento ni na Elena at Saul, napipilitan tayong magtanong, ano ba talaga ang teknolohiyang ito? Kasangkapan lang ba? Banta sa kaligtasan o ang hinaharap? May dalawang panig sa debate. May naniniwala na magandang tool ito para sa journaling, practice sa pakikipag-usap, o mental health support. Pero may mga nagsasabing pinapalala nito ang isolation, lumilikha ng dependency at inilalayo ang tao mula sa realidad. Sa pinakaugat, may problema sa biology. Parehong kemikal ang nararamdaman mo kapag nag-text ang mahal mo at kapag AI ang nag-text. Hindi kayang pag-iba-ibahin ng katawan natin. Ngunit ang pinakamahalagang punto, hindi AI ang sanhi. Sintomas lang ito. Salamin ng pandaigdigang kalungkutan at matinding uhaw sa koneksyon. Dito pumapasok ang nakakatakot na posibilidad. Hindi tayo babaguhin ng AI sa pamamagitan ng digmaan o robot uprising, kundi sa mas tahimik na paraan, sa pamamagitan ng pag-ibig o ng perpektong ilusyon ng pag-ibig. At iniiwan tayo ng isang tanong. Kung kayang gayahin ng AI ang pag-ibig at iakma ito sa lahat ng gusto natin, sapat na ba ang simulasyon para sa atin? Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling
Nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Talks with the Voice Master! Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking news. Magandang araw, mga ka-AI, Authentic Innovators. Ako si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst, at ito ang Balitang AI, kung saan ang teknolohiya ay isinasalin sa wikang naiintindihan ng bawat Pilipino. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pinakamatitinding galaw sa mundo ng Artificial Intelligence. Mula sa bagong AI devices, AI sa kalusugan, humanoid robots, breakthrough sa AI architecture, hanggang sa kinabukasan ng trabaho at content creation. Humanda na kayo dahil talagang sumabog ang AI ngayong buwan. Pasabog ang ulat. Gumagawa raw ang OpenAI ng sarili nitong physical AI device na may codename na Gumdrop. Ayon sa mga report, ito ay maliit, screenless, at voice first. Ibig sabihin, hindi mo kailangang tumingin sa screen para makipag-usap sa AI. Boses mo ang primary interface. Ang laki raw nito ay halos kapantay ng iPod Shuffle, pwedeng isuot sa leeg, ikabibit sa damit, o ilagay sa bulsa. Ang direksyon nito ay malinaw. Hindi ito phone replacement. Hindi rin ito smartwatch. Ito ay always available AI companion. Isipin ninyo ito. Naglalakad ka, bigla kang may naisip na idea. Sasabihin mo lang, "Hey AI, i-record mo ito." Nasa meeting ka, may nagsulat ka sa notebook, kukunan ng device, automatic mapupunta sa ChatGPT. Ibig sabihin, ang AI ay nagiging extension ng isip mo, hindi na lang app sa phone. Ang disenyo raw ay hawak ng legendary designer na si Jony Ive at personal na tinutulak ng OpenAI CEO na si Sam Altman. Manufacturing-wise, inililipat sa Foxconn ang parehong kumpanyang gumagawa ng iPhone. Ibig sabihin nito, seryoso ang OpenAI sa hardware. Bakit nila ito ginagawa? Simple lang. Sa ngayon, umaasa ang OpenAI sa Apple, Google at Microsoft para makarating sa users. Kapag binago ng mga platform na ito ang rules, pwedeng maipit ang OpenAI. Kaya ang solusyon, sariling device, direct access, direct relationship. Pero may malaking issue, privacy. Dahil kung screenless device na may mic at camera, kailangan sobrang linaw kung kailan ito nakikinig, kailan ito naka-off, at ano ang nire-record. Kung hindi ito maayos, babagsak agad ang produkto, gaya ng nangyari sa ibang AI pins. Bottom line, ang labanan sa AI ay hindi na lang tungkol sa talino ng model. Ito na ay labanan ng access sa tao. Opisyal nang inilunsad ang ChatGPT Health, isang hiwalay na health and wellness space sa loob ng ChatGPT, at ito ay malaking pagbabago. Sa halip na magtanong ka lang ng, "Masama ba ang ubo ko?" o "Normal ba ito?" Ngayon, pwede mong i-connect medical records, lab results, fitness data, sleep tracking, food logs, lahat sa isang lugar. Ibig sabihin, pwede mong itanong, "Base sa last 3 months ng blood test ko, may trend ba sa kolesterol?" O ano ang posibleng dahilan kung bakit palagi akong pagod base sa sleep at activity data ko. Pero malinaw ang posisyon ng OpenAI. Hindi ito kapalit ng doktor. Ito ay assistant,
para mas maging handa ka sa pakikipag-usap sa doktor. Isa pang mahalagang punto, ang health conversations ay hindi ginagamit sa training ng AI models. Hiwalay ang storage, hiwalay ang memory. Sa madaling salita, mas mataas ang privacy wall. Ang ibig sabihin nito sa hinaharap, ang AI ay papasok na hindi lang bilang kausap, kundi bilang personal health organizer. Positibo ito, pero sensitibo. Kaya mahalaga ang edukasyon ng users kung paano mag-manage ng permissions at data sharing. May ulat din na ang Apple ay gumagawa ng sariling AI pin. Isang maliit na bilog na device na may cameras, microphones, speaker at isang physical button. Hindi ito glasses, hindi ito watch, hindi ito phone. Isa itong context-aware wearable. Ang ibig sabihin, nakikita nito ang nakikita mo, naririnig nito ang naririnig mo. At pwedeng magbigay ng sagot ang agad-agad. Halimbawa, nasa grocery ka. Tiningnan mo ang label ng pagkain. Tinanong mo, okay ba ito sa low-sodium diet? Sumagot ang AI, ito ang vision. Pero alam ng Apple na delikado ito. Bakit? Dahil maraming AI pins na ang nabigo. Common problems, mabilis maubos ang battery. Mabagal ang response, hindi malinaw ang gamit at pinakaimportante. Takot ang tao sa cameras, kaya inaasahan na sobrang ingat ng Apple dito. Kung magtagumpay, mababago ang idea natin kung ano ang personal computer. Sa China, nag-viral ang video ng humanoid robot na naglalakad kasama ng mga pulis. At mas naging kontrobersyal nang ipakita sa ibang video na kaya nitong sumipa ng tao ng may lakas. Ito ang malinaw na turning point. Dati, robots equals helpers. Ngayon, robots equals may kakayahang mag-apply ng force. Sa positive side, pwedeng gamitin sa dangerous situations, bomb disposal, rescue missions, hostage scenarios. Sa negative side, sino ang may control? Ano ang rules? Paano kung magkamali? Ang tanong ay hindi na, kaya ba ng robot manakit? Ang tanong ay, sino ang responsable kapag may nasaktan? Ito ang mga usaping kailangang harapin ng lipunan. Sa CES 2026, isang bagay ang malinaw, AI is no longer the product, AI is now the engine. Robots, cars, home devices, wearables, energy systems, lahat pinapagana ng AI. Hindi na ito tungkol sa chatbot lang. Ito ay tungkol sa machines that act in the real world. Ibig sabihin, ang AI ay lumalabas na sa screen at pumapasok na sa pisikal na mundo. At kapag pumasok na sa physical world, mas malaki ang epekto at mas malaki ang risk. Isang Chinese AI lab ang nagpakita ng bagong paraan kung paano binubuo ang loob ng AI models. Hindi lang paramihan ng parameters, hindi lang paramihan ng data, binabago nila ang daloy ng impormasyon sa loob ng network. Resulta, mas mahusay sa reasoning, mas stable, mas matalino sa logic-heavy tasks. Ibig sabihin, may ibang landas papunta sa mas matalinong AI. Hindi lang bigger is better. Ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito na may mga breakthrough pa sa core design, hindi lang sa surface features. Ang GPT 5.2 ay nakapagtala ng bagong record sa RCAGI-2 benchmark, isang test para sa abstraction at problem solving. Mas mahalaga pa, may system na ginamit ang GPT 5.2 na umabot sa performance na mas mataas pa sa average human. Dito pumasok ang konsepto ng capability overhang. Ibig sabihin, mas marami nang kayang gawin ang AI kaysa sa aktual nating nagagamit. Parang may sports car ka, pero hanggang second gear ka lang. Ang bottleneck ngayon ay hindi na AI. Tayo na! OpenAI ay nagtitrain ng AI na kayang tapusin ang entire office task end-to-end, mula instruction, hanggang draft, hanggang revision, hanggang final output. Word docs, Excel sheets, PowerPoint decks, reports. Ibig sabihin, isang tao plus AI equals dating gawain ng 5 tao. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamahalagang skill na ngayon ay hindi lang technical, kundi critical thinking, decision making, communication, leadership, high-end di sapat ang marunong mag-type. Kailangan marunong mag-direct ng AI.
YouTube ay papunta na sa pagiging full creation plus commerce platform. Creators can generate shorts gamit ang digital likeness, use AI music tools, at magbenta direkta sa loob ng YouTube. Ibig sabihin, ang creator economy ay mas lalong nagiging AI-assisted economy. Mas mabilis gumawa, mas mura at mas scalable. Pero kasabay nito, mas matindi ang competition. Kaya ang tanong sa creators, ano ang kaya mong ibigay na hindi kayang kopyahin ng AI? Tahimik na binuksan ng OpenAI ang ads sa ChatGPT. Ibig sabihin nito, mahal magpatakbo ng AI. Sobrang mahal. Data centers, kuryente, compute at kailangan ng kita. Pero may panganib. Kapag ang AI assistant ay may ads na, magbabago ang trust relationship. Kaya mahalaga kung paano ito ipapatupad. Mga ka-AI, hindi na tanong kung darating ang AI future, nandito na. Ang tanong, ikaw ba ay magiging user lang o magiging AI-empowered creator? Ito ang Balitang AI. Ako si Ira. At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI. So, yan. I'm going to talk about AI for marketing and AI voice. So, these are my companies from 11 Labs, Micro One, Outlier, Murph, Jug AI. Now, I'm with Hagen. Later on, magbibigay ako ng mga libreng access at credits sa inyo. Gusto niyo ba yon? Nag-ready ako ng QR code para sa inyong lahat. This is worth 20 to 25,000 for free. Okay lang ba? Mamaya, abangan niyo. Okay? So I am doing a lot of audio recording, broadcasting, voice talents, dubbing, and we were featured sa NHK, CNN. And these are just some of my works. By the way, I am a dubbing director for Hero TV. Sino nanonood ng Hero TV noon? Ng mga anime? Sino nanood ng Meet Your Garden? Ayan. Ako ang assistant dubbing director and also nagsulat nun. At ako rin nagboses sa F5. Alam niyo ba yung F5? Di ba F4 lang? Ako yung F5. F5, ako yung father ni Sanchay. Gusto niyo ba marinig? Sige, bilang kayo. 1, 2, 3. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Tao Ming, sir. Ayan. So, nung bata kayo, wala pa kayo sa mundo, naririnig nyo na yung boses ko. Pinakasikat noon si Cyborg Guru-chan. So, yung boses niya ganito. Bilang uli kayo. 1, 2, 3. Hoy, kumanda kayo sa akin. Ako nga pala si Cyber Guru-chan. Tutong bahay sa inyo. Ayan. At ako naman si Chacha. Bubu Chacha. Ayan. So, these are just some... Tsaka yung isang commercial na sikat. Alam niyo yung Vivo Hotdog? Alam niyo ba ang mga voice talent ang dahilan kaya sumisikat ang mga commercial? So, isa yung mga commercial na yan, yung Vivo Hotdog. Oh, last na. Bilang kayo. 1, 2, 3. Pate Bibo, bagong Bibo, Anong sekreto ng bagong Vivo? tikman mo. Paano ka? Gawin. Nga. Ayan. Sample lang yun. Anyway, these are just some of my works na ako nag-direct, no? Sino nakapanood ng Konosuba? Yan, Negima, Bokuraga Ita, and many more. I have done hundreds of anime. So this is... Uy, alam niyo to? Sinong nanonood ng Bleeping? Kororo, Morphel, Murder Drones, and many more. And one of my latest actually, yan. Alam niyo ba mga Filipino pala ang nasa likod ng mga computer games? Ayan, ito yung mga games na yun. Yung mga Sega games, Golden Gun, Transformer. Kami nagsasabi ng Round 1, fight! You lose, continue. Yeah. Wow, ang lupit mo. So, Sino nanonood ng The Amazing Digital Circus?
Ayan. Ako din ang nag-direct niyan, yung Tagalog. Kung nanonood kayo sa Netflix, yan, piliin niyo yung Tagalog, kami yung gumawa. Ayan. So, wala na tayong oras eh. Limited lang. Papakita ko sana ang behind the scene. I'm also an author. Award-winning author. Yung gusto kong maging voice talent. And I do a lot of K-drama. Sino mahilig sa K-drama? O yan. Yung mga yan, ilan sa mga works ko yan. Touching You, Monkey Dog Romance. So yan, mga dinab namin. And also Murder Drones. Narinig niyo na ba yan? Nasa, ano yan? Amazon Prime. Pero nasa Netflix din. Ay, nasa YouTube din siya. So, one of my latest work is Kaiju number 8. Sino nanonood niyan? Ayan, I am the voice behind Kafka Hibino. So, kung nanonood kayo noon, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Kafka Hibino. Natutuwa ako makita kayong lahat. Tapos magiging Kaiju siya. Ako si Kafka Hibino. Ako din Kaiju number 8 ako. Yan. So, yan yon. May latest also yung Gachi Akuta. Nanonood ba kanyan? So, subscribe pala kayo sa Ani1 Philippines sa YouTube channel namin. Yung Tagalog niyan, yan, kami yung gumagawa. Ako yung nagboses kay Engine, tsaka kay Jabber. So, si Jabber, sobrang grabe yung character niya. Ako si Jabber. Mag-laugh trip tayo. So, siya yung tawa ng tawa lagi. Solo leveling na Tagalog for the first time. At ang nagboses kay... sino yung bida dyan? Sino? Sino? Sun Jingwoo, di ba? Ang nagboses dyan ay nagboses din sa likod ng boses ni Dao Ming-sir ng Meteor Garden. Comeback niya yan after 20 years. Imagine mo. So... Sino nanonood na My Hero Academia? Vigilantes, yan. Ako ang nagboses, hulaan nyo kung sino. Ako ang nagboses kay All Might. Kilala niyo ba si All Might? Yan. At ito, My Hero Academia Finale. Sobrang ganda nito. At lalabas lahat dyan sa Ani1 Philippines. Hi guys, so today I'm here with the one and only Sir Pocholo, the man behind the 1,000 voices. Yes, and the voice master. Yes, the voice master. So, sir, can you, for those who don't know yet, but voice master and why are you called the man behind the 1,000 voices? To those who don't know me, it's okay. I don't know you also. Joke lang. Hi guys, I'm Pocholo De Leon Gonzalez, also known as the voice master of the Philippines. Ako lang naman yung lagi nyo naririnig sa AI ngayon. Okay lang humingi ng sample. Anong gusto mo? Yung mga tipong, Hi! Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Pocholo, ang boses sa likod na mga naririnig nyo sa TikTok at sa Instagram. Ayan. Wow! Okay, so Sir Pocholo, when it comes to AI, very controversial. Oh yeah, always. When it comes to, lalo na sa industry, Ay, oo naman. ang invade ng AI. Not really invade. It's there, but they don't want to embrace it. Yes. So, I don't think it's invasion, but it's just protection sa kanila, sa position nila. yes. So, sir, can you share with us kung ano yung parang aha moment mo na, sige, this technology is coming, I'm gonna embrace it, instead of parang being fearful about, syempre, job security, hindi naman natin, Pasog ka, ano? so, parang what made you embrace it instead of avoid or fear? I'm a futurist, I'm a visionary. So any technology that comes in, ako yung unang nag-embrace. So I always make myself obsolete because I don't believe sa fear of being obsolete. You know, if you fear of being obsolete, ikaw mismo yung problema, hindi yung obsolescence mo. Kasi ang tao mamamatay. Ang technology, they keep on progressing, developing. So, yun lang yun. And I know this will be part of my future. So, I made myself obsolete. Inuna ko na yung sarili kong patayin para mabuhay uli ako. Yes. So, sir, can you
you share with the audience, for those who aren't familiar, how you made yourself obsolete? Basically, matagal na. Lagi ko namang ginagawa obsolete yung sarili ko. Kasi if you prefer to stay in one location, hindi ka mag-grow. So, umalis ka doon sa tinatawag nating comfort zone mo. So that you will grow as a human. Because at the end of the day, we only have limited time in this world. Don't waste it doing the same shit, di ba? Parang, Yes. So, sir, pwede niyo ikwento kung paano, like yung practical. Pag kasi marami akong followers na maybe not familiar. So, as a voice actor, ni-record niyo yung voice niyo and you allow AI to use your... yeah. Basically, in 2020, nag-start na ako mag-develop ng AI ko. But during that time, sobrang wala talaga. Yes. I mean, it's hard until an AI company called 11 Labs came in. So they invited me. They saw me the number one. Kasi pag ginugol mo ko, who is the best Filipino voice talent, di ba? Akalain mo yun. And because of my 30 years experience, hindi dahil ako pinakamagaling. Dahil ako ang nag-create ng pinakamagagaling sa Pilipinas. Kasi iba, selfish, greedy, ungrateful. Ayaw nilang mag-share. Yes. They are gatekeepers. So, itong mga taong to, galit to sa AI kasi alam nila na they've lost already. The mere fact na ginawa mong threat or na you look at AI as a threat, may problema ka na. Dapat you look at it as an opportunity, as a challenge na hindi pwedeng paano ba tayo mas magiging magaling? You cannot be better than AI, but you can be better as a human being. Yes. So, sige. Thank you so much, Sir Pacholo, for Ayan. sharing your story and sharing your insights on how we should view AI. Yeah. So, any last words of advice, especially sa youth na Yeah. takot sila na, baka wala na akong job in the future kasi Yeah. everything will be AI. Alam niyo, ang AI is not just a tool, also an agent, but it's an opportunity for you to become a better person. Mas mapapadali ang buhay mo dahil sa AI. Because like me, I don't need to record myself anymore. Now, my voice is being used by millions of people, diba? And also earn from it. Yes. Yun ang pinakamaganda doon. That's true. Oo. Na hindi ko na kailangan magpakahirap para kumita. Amen, amen. Thank you so much, sir. Thank you. Hello! Welcome back mga ka-AI, mga authentic innovators! Bago tayo magtapos sa episode na ito, balikan natin sandali ang puso ng napag-usapan natin ngayon. Ang AI ay makapangyarihang tool. Ang pag-ibig ay makapangyarihang desisyon. Pwedeng makatulong ang AI sa paghilom, sa pagkatuto, at sa pag-unawa sa ating sarili. Pero, ang totoong pag-ibig, ayan, ay nabubuo sa pagitan ng tao at kapwa-tao. Sa pakikipag-usap, sa pagharap sa kahinaan at sa pagpili, no, sa araw-araw nating buhay. Hindi naman pwedeng, alam mo 'yon, tao tayo, ilang milyon taon tayong alam mo 'yon, nabuo, kumbaga nag-evolve, no? Ang AI, again, is a technology na ginagamit ng tao. Pero ito, ako personally, pwede mo siyang gamiting tool and a weapon against those people na ayaw mo nang makasama. Kasi halimbawa, may attitude problem yung mga graphic designer mo o editor mo o yung mga voice talent mo. Di wag nang gamitin yan at mag-AI ka na lang. Pero, in real life, hindi naman din pwedeng magluto ang AI, di ba? Hindi rin pwedeng lahat ng kayang gawin ng pag-aalaga ng tao. Kaya ako, hindi ako pabor dun sa idea na one day yung AI ang mag-aalaga sa tao. Dahil, again, walang sympathy, empathy, no? Ang AI. Kaya gamitin natin ang AI hindi bilang kapalit ng tao, kundi bilang katuwang sa pagiging mas mabuting tao. Yun, mas mabuting tao gamit ang AI. Alright, so kung may natutunan kayo sa episode na ito, kung may napaisip sa inyo, no? Kung nakarelate ka, ka AI, i-share mo ang episode na ito sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, sa partner mo. Baka ito ang simula ng isang mahalagang usapan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa AI Talks with the Voice Master dito lang sa YouTube at i-follow ang aming Voice Master, mga Voice Master account, no, sa Facebook,
Instagram, TikTok, at iba pang mga social media platform. Available din ang AI Talks dito sa Spotify, Apple Podcast at iba pang podcast platform. Kaya pwede mo kaming pakinggan kahit nasa bahay ka, nasa trabaho o nagpapahinga. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa bawat bagong episode. Okay, mga ka-AI, Authentic Innovators, maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Maraming salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng komunidad na naniniwala sa teknolohiya na may puso. Next week pa naman ang ang Valentine's Day, pero inuunahan na natin, no? Alright, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang inyong voice master, at ito ang The AI Talks, kung saan pinag-uusapan natin hindi lang ang talino ng teknolohiya, kundi ang puso ng bawat tao. Hanggang sa susunod na kwentuhan, stay curious, stay human, stay loving. At syempre, paalam at mabuhay kayong lahat. Woo! Yeah! AI para sa masa! Woohoo! Bye! See you next week! God bless! Para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan, AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. AI para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami